Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo dyan? Ito po ngayon ang nagbabalik na bagong vlogger, Pinoy Politico PX. At kamusta na po kayo lahat ng mga ka-OFW ko dyan sa Jeddah, Saudi Arabia. Sana ho nasa lagi kayo nasa mabuting kalagayan. Meron lang po akong tatalakayin tungkol sa mga balibalita ngayon. Lalo na rito sa isang pulis na dating Davao Police, si Arturo Las Cañas, tungkol sa kanya. At may pahayag dito ang isang nakakakilala sa kanya kung ano ang pagkatao ng Las Cañas na to. Kasi alam naman ninyo mga balitang nagpalabas to ng kanyang video na sinasangkot ang mga Duterte, lalong-lalo ng ating Vice Presidente, na siya raw may pakana o pamumuno ng Oplan Pokhang. Pakinggan po natin. Binabanatan si PRD, former President Digong at si VP Sara. Actually, ito si Arturo Las Cañas. Dati na po itong lumabas no nung 2017 ito po siya ay nagpa-presscon, okay? Nag-meet kami niyan 2016 nung December kasi yun na nga nalaman ko na kasi kami ako po sa ni-recruit nila Antonio Trillanes, nila Father Alejo, no, na maging fake witness kay former President Rodrigo Duterte, no, sa ICC. So, ito siya, si Arturo Las Cañas, way back sa time na nagkaroon ng hearing with Motabato, bumaliktad lang po ito eh. At ang reasons na sinabi niya sa akin, it is because hindi siya pinagbigyan nung parang loto na hinihiling niya at that time na presidente si PRRD. So, itong tao na ito, no, na na-meet ko at sinabi niya sa akin na wala naman daw kaming mapapala sa mga Duterte. Alam kong masama yung loob niya dahil at that time may hiniling ata siya na hindi siya napagbigyan. So, yung kanya pong credibility as witness laban po sa mga Duterte, para po sa inyo, tainted? Fake po. Kasi actually, nung December, ako kasi po is, may ibibigay sila sa akin, actually million, pero ang gusto po nila is, permahan ko na kaagad yung affidavit. Pero, nag-aalibay lang ako kasi, ayaw ko kasi yung mga nasa loob ng affidavit na gusto nilang permahan ko, no? Ito kasi si Arturo Las Cañas is talagang humingi siya ng down payment ng 19 million, no? Actually, si Trillanes kasi is just a player kasi ang nasa likod po niyan na pangbabayad na pagpabagsak at that time na presidente si PRRD is mga taga-US, including itong sila Loida Luis, no? US ang nasa likod nito. So player pa rin si Antonio Trillanes. Narinig ko talaga na sinabi nitong si na humihingi siya ng mag-down muna ng 19 million. 19 million is just down payment pa lang yon bago siya lumantad. So lumantad siya nung ito pa po. Habang nagmi-meeting po kami, kaya po ako ngayon nagulat kung bakit na sali na si VP Sara, it is because mismo siya, sinasabi niya na firm si VP Sara at saka yun nga medyong istrikta at para daw galit sa tao ng papa niya. So, hindi niya yan mention si VP Sara, no? Naalala niyo nung February 2017 na nagkaroon siya ng press con, hindi niya mention si VP Sara. Alam mo kasi paid kasi ito si Arturo Las Cañas eh. Kasi
nung 2022, no, lumabas na naman po siya, nagdagdag na naman ng statement niya, no? Nagdagdag na naman siya ng mga tao sa statement niya because, Yan po ang pahayag ng isang nakakilala kay Trillanes. Kay Trillanes at saka dito sa pulis na si Las Cañas na nag-aakusa sa mga Duterte, lalong-lalo na sa ating Vice Presidente. Sa iba pa nating mga balita, ito naman po ang isang grupo naman ng Inday Sara Movement ang nagpahayag ng kanilang mga saloobin na sumusuporta sa ating Vice Presidente. Kasama niyo po kami sa Kaya ako'y unity. nakikisa sa kanila Hindi dahil po tayo magkakalaban. kailangan naman natin ating Vice Nagkakaisa po Presidente tayo para sa na isang wala bansang namang mapayapa at ginawa maunlad. kundi ating bansa. Kay Baste Duterte at kay Amy Marcos. Kasi binanata ni Baste Duterte si Amy Marcos tungkol sa kanyang magpahayag itong mga lately, itong mga nakaraang araw. Kaya pakinggan po natin ang balita na yan. Ito po. Pinanata ni Davao City Mayor Baste Duterte si Senator Amy Marcos. Huwag daw siyang gamitin sa drama at tinawag pa niyang mambobola ang senadora. Nilinaw din ng alkalde na ang kanyang pagsusori ay hindi dahil sa mga birada tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Tigilan na ang drama. Yan ang patutsada ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa ate ni Pangulong Bongbong Marcos na si Senator Amy Marcos. Sa Facebook post ni Mayor Baste kagabi, nilinaw niyang hindi siya humingi ng tawad kay Pangulong Marcos. Kay Senator Amy raw siya nagsorry dahil naawa siya sa senadora at hindi sa mga banat niya kay PBBM. Isang linggo nang nakalipas sa isang leaders forum sa Davao City nang hamunin ni Mayor Baste si PBBM na magbitiw sa pwesto. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. January 30 naman kinumpirma ni Senator Amy na personal daw na nagsorry sa kanya si Mayor Baste. Nagsorry. Naintindihan ko naman kasi syempre sobrang emotional siya dahil isipin mo naman ikukulong yung tatay mo at yung ate mo. Talaga namang magre-revolusyon yung damdamin. Pero sa bagong pahayag ng Davao City Mayor, tinawag niyang mambobola si Senator Marcos. Tigilan na raw Okay, ng yan senadora po ang pahayag ang ni paggamit Baste sa kanya. Duterte. Pinalagpas niya raw noon si Amy At, pero hindi pa rin daw ito tumitigil sa paggawa ng ingay. huwag nang Sinusubukan lumalaso pa namin dahil kunan ng pahayag si nakakasira Senator naman ito sa Amy bawat tungkol panig. dito. Pero para sa Para sa dating akin senador lang, na si Antonio kailangan Trillanes, ayusin natin kagad. nasa lahi na raw talaga ng pamilya Duterte ang At kapastusan. kung pwede mamagitan Kaya na sana rin raw si Sara, matuto na kasi si Senator si Sara Amy. masyadong Para tahimik naman lang. sa isang political Ayaw niya naman analyst, gulo, kaya normal lang ang ginagawa ni Senator inuubayan Amy niya lang sa na kanyang pakikipag-ugnayan sa kapatid, magkabilang kay panig ng mga Duterte at Senator Marcos. Amy It's just Marcos. trying to Para mapag-ayos solve the kung problem ano man ang merong by samaan na opening the loob o communication idudwaan kay line Baste Duterte. between the Marcoses and the Dutertes. Yan lamang So po. kapag man siya yung mga gusto niya kabatang magtuloy-tuloy yung ka-OFW, pag-uusap Madlang People, at Madlang siya yung Pinoy. magiging tulay. Tingin Huwag pa mo ni sana Professor pong kalimutan Coronasyon, na masyadong mag-subscribe sa malalim aking ang galit ng mga channel. Duterte Kung kayo, sa click administrasyon lang po ang ni Pangulong notification bell Bongbong Marcos. para ma-notify kayo Hindi sa mga maganda, aking hindi susunod nga pang naging video. maganda ang trato At ng administrasyon, marami pa ho tayong kay tatalakay Vice sa mga susunod President, pang ibang araw Sara Duterte, na merong tapos trending na kay, balita, kay lalong-lalo former na sa President larangan ng Rodrigo politika. Duterte na nariyan Dito ng sa ating ICC, bansa. patuloy na Maraming naman ulit maraming patungkol sa salamat kanyang po. kaso. So I think majority of them have